Magandang araw po sa ating lahat at purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga sandaling ito sapagkat tayo po ay darakong muli sa pag-aaral ng kanya pong mga salita. Pero bago po tayo magsimula ay magbasa muna tayo ng isang talata. Hango po ito sa Book of Isaiah chapter 34 verse 16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Manalangin po muna tayo at tayo ay dumulog sa ating Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na kami ay muli mong binibigyan ng pagkakataong mag-aral ng iyong mga salita. Pangunahan mo po kami at lahat ng manunood at susubaybay, pagpapalain mo ang kanilang mga buhay. Anuman ang pagsubok na kanilang dinaraanan at mga problemang mabibigat, dalangin ko po na ikaw ang siyang magbigay ng katagumpayan at solusyon upang sila ay lalong magtiwala at sumunod sa iyong kalooban. Salamat po sa mga kapatid na nakikinig at handang mag-aral ng iyong mga salita. Patuloy mo pong pagpalain ang aming Bible study sa Stockton, ang online Bible study na ito para sa mga kapatiran na naghahagilap ng salita mo. Pagpalain mo po sila, 10 ng mga pinapasa ng mga video, ay makasumpong sila ng biyaya ng iyong pagliligtas. Ang mga kapatiran sa church sa Philippines, idinadalangin ko pong mangusap ka po sa kanila at magpakahayag. Maraming salamat po sa lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig na patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa iyong kalooban. Dalangin ko rin ang lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin ay magamit namin sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Ikaw ang siyang maitaas at patuloy na mabigyan ng kapurihan. Ingatan mo po kami at samahan sa mga sandali ng aming buhay samantalang naghihintay kaming muli sa muli mong pagbabalik na isang araw ay iyong itinakda upang makasama mo kami at magkaroon ng fellowship sa langit na bayan na kung saan ay iyong inihanda ang mga matutuluyan. Gaya ng iyong sinabi sa banal na kasulatan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay handang at tumugon sa bawat dalangin. Sa lahat po ng mga prayer request na ipinapaabot at ibinibigay, pagpalain mo po sila, tugunin mo po ang kanilang mga kahilingan sa panalangin, at ang lahat ng may karamdaman ay magsigaling sa pamamagitan po ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama, sa pangalan na bugtong mga anak na si Jesus, yan po ang aming dalangin. Amen. Meron pong kasama yung talata na yan. At parati po natin yung binabasa din sapagkat yan po ay napakahalaga sa totoo lang. Yan pong talata na yan ay binanggit din ng ating Panginoon sa New Testament. Ano po? Sa Book of John chapter 5, ang talata naman ay 39. Pareho po yung content noong bersikulo. Ano po?
Ang sabi dito, ang pagkakaiba lang ng kunti ay yung pong makikilala mismo si Kristo. Ang sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. No po? Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Pareho po ang sinabi sa lumang tipan at sa bagong tipan. Si Propeta Isaiah, ay lingkod ng Diyos, propeta ng Panginoon. At sinasaysay doon na magsipagsaliksik sa aklat ng Panginoon. Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. Binigyan dito ng emphasis na pagka ang tao ay magsasaliksik ng banal na kasulatan, talagang makikilala po siya at mapag-uunawa kung sino siya at ano ang kanyang buong kalagayan o kalikasan. So ang naging malaking problema po talaga kung bakit hindi dumating sa tamang pagkaunawa ang mga tao during his earthly ministry, during his time. Dahil hindi po sinusunod nitong mga sumunod na generation na mga Hudyo yung pattern para makilala yung Kristo na dadating. So, binaypas nila yon. Actually, kaya nga sabi sa prophecy, yung doon sa Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34, babaguhin niya yung tipan dahil sinira ng mga Hudyo. Sinira nila yung tipan ng Diyos. So, niremind uli sila ng Panginoon sa Matthew chapter 15 tungkol sa issue na yan. So, hindi po talaga dumadating yung sapat na pagkaunawa sa tao, ng tao sa kanya para makilala siya dahil nagdepende na po ang mga taong inabutan niya, ano po, sa salit-saling sabi, mas naniniwala sila, pinangahawakan nila yung salit-salin ng sabi ng matatanda nila. Actually, may kasabihan nga wala naman pong, ibig ko sabihin, wala namang masamang maniwala ka sa matatanda. Dahil, siyempre, kung titingnan natin, talagang subok na yung kanilang mga kaisipan. Ang problema lang, paano kung may mga binago sila na hindi na tumutugma sa dapat nilang malaman? Pangalawa, baka naman yung sinusundan nilang matatanda ay wala namang pinagkatandaan. So yun po yung malaking problema. Kaya kailangan bumalik talaga sa kasulatan, sa banal na kasulatan. Kaya sabi ni Kristo, saliksikin ninyo yung kasulatan. So yung banal na kasulatan, yung Old Testament, saliksikin ninyo yun. Bakit pinapasaliksik? Tatandaan po natin, dumating si Kristo ang practice Old Testament. Ito po. At yun ang kanyang pilit na ipinapaalam, paunawa sa mga Hudyo. Ang pagkaalipin nila doon sa kautusan na yon. So, sinisikap ng Panginoon na ma-enlighten ba sila, maliwanagan sila. Ang problema, kapag sinasaysay na ng Panginoon, nagagalit sila sa ating Panginoong Jesucristo. So, hindi dumadating sa kanila yung pagkaunawa sapagkat nire-reject nila yung statement ng ating Panginoon. Kaya mayroon kayang mababasa sa verse 40, di ba? Diyan din po sa chapter na yan, chapter 5 of Book of John, verse 40. Ang sabi ng Panginoon, ayaw kayo magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Sa John chapter 3, meron din sa sinabi, kaya hindi kayo sumasampalataya, hindi kayo naniniwala sa akin,
Dahil masasama ang inyong mga ginagawa. Ayaw niyong lumapit sa akin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil bakit nga? Masama yung ginagawa ng mga tao. Ayaw nila ng tawag dito, ayaw nila ng mabuti, ayaw nila ng kaayusan, ayaw nila sa liwanag. Tanong, bakit ko po ito sinasabi? Ano ba ang koneksyon nito sa ating pag-aaralan? Mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, may mga aral na kung minsan kailangan mo talagang i-background yung paniniwala. Dahil kapag hindi po natin ginamitan ito ng scripture, ng salita ng Diyos mismo, at tatanggapin na lang natin dahil sinabi ito ng puno ng relihiyon, ay tatanggapin na natin. Hindi po. Maliwanag lagi ang sinasabi at paalaala ni John the Beloved sa kanyang sulat sa mga mananampalataya. No po. Dito sa 1 John chapter 4, maliwanag po eh. Tingnan po ninyo. Mga minamahal, church po yan ha, mga mananampalataya, Kristiyano po yan. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Yun po ay babala. Binibigyan ng warning ni John the Beloved yung mga Kristiyano, Bible-believing Christian. Kundi inyong subukin ang mga espiritu. Aralin ninyo, pakinggan ninyo, tingnan ninyong mabuti, tama ba yung kanilang sinasabi. Ang problema mga kapatid, paano mo namang malalaman kung tama o mali ang kanyang sinasabi kung wala ka namang panahong magsaliksik? Anong gagamitin mong comparison? Ay kung wala kang nalalaman. Ay kung tamad ka pang magsaliksik ng banal na kasulatan, ayaw mo pang magkaroon ng panahon ng makinig, mag-aral, dumalo sa Bible study. So paano ka magkakaroon ng kaliwanagan mula sa salita ng Diyos? So aasa ka na naman ngayon sa salit-saling sabi. Ayun na nga yung problema. Yun na nga yung naging problema sa panahon ni Kristo. Bakit? Yung mga Hudyo ay umaasa na lang sila kung ano yung salit-saling sabi. Ayun yung sinasabi na matatanda namin. Ito yung kailangan po talaga nagsasaliksik. Kaya nga, sabi ni John, ganito, kundi inyong subukin ang mga espiritu, yung mga mangangaral, nagtuturo, kung sila'y sa Diyos. Na po, kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Pansinin po ninyo yun. Talagang seryoso ang mga alagad. Seryoso ang Panginoon para protektahan yung mananampalataya. Seryoso ang mga apostol para protektahan at ingatan ang mga mananampalataya. So bakit kailangang ingatan, mga kapatid? Tatandaan natin to. Kung hindi po tayo iingatan sa mga tamang turo o aral, ay kawawa po tayo. Pwede tayo ma-penetrate ng mga maling teaching. So, kailangan po tayo may pag-iingat at meron tayong sapat na panahon upang alamin ganyan ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan o hindi. So, at itong mga tanong na ito, marahil ay gumugulo ito sa napakarami. Ay paano yan, Pastor? Hindi naman kami knowledgeable sa Word of God. Totoo yung sinabi mo na yan. Pero kailangan mo bang problemahin yan kung mayroon namang pwedeng magturo sa iyo at maggabay? Ang kailangan mo lang, availability, yung time. So, kung mayroon kang isang oras na makinig at pwedeng makipag-dialogo, ay mapag-aaralan talaga. Lamang dahil nga sa kumisan hindi natin nagagamit ng tamang oras, yung oras na ibinigay sa atin, ay
nasasayang yung opportunity. But then, sa biyaya ng Panginoon, ay gamitin natin ito at isa-isay natin ito dahil mayroon po tayong napakagandang resources para alamin po yung katotohanan at yan po ay banal na kasulatan. Another problem na pwedeng dumating sa mga tao, Pastor, lahat Biblia ang binabasa eh. Tama din yan. Ang problema, dahil kung minsan, yung pag-aaral ng banal na kasulatan, hinahaluan na po ito ng mga personal interest. Yun po yung problema. Kaya nga sabi ko, kung mag-aaral tayo at magtuturo tayo ng salita ng Diyos, huwag natin lagyan ito ng personal interest na i-manipulate yung mga tao sa gusto natin. Hindi po tama yon. Ano yung gusto ng Diyos para sa tao? Yun po yung tama. Ano yung sinasabi ng Diyos para sa kanila, para sa atin? Hindi mo po pwedeng sabihin, ay hindi yan ang gusto ko, ito ang gusto ko eh. Mali yun eh. Kung ano sinasabi niya, ano ba sinabi ni Kristo? Saliksikin ninyo yan para makilala ninyo ako at tumanggap kayo ng buhay na walang hanggan. At makikilala nyo talaga ng lubusan. So anong ibig sabihin nun? Maging bukas ang puso't isipan natin sa pag-alam ng katotohanan. So ang sabi ni John, subukin ninyo. Sa Panginoon ba yan? Yung bang nagtuturo, talagang mangangaral ng Diyos o hindi? Siya ba ay nagtuturo dahil sa pakinabang lang? O para sa maging popular? O hindi? Paano mo yun malalaman? Alam niyo mga kapatid, talagang challenging yan. Dahil bakit? Ay halos lahat po nagsasabi ng halos kapareho na sinasabi ko eh. Pero malalaman at malalaman din po ninyo yan dahil ipapaalam din po sa inyo ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na tumatahan sa lahat ng nagtitiwala, nakipag-isa at tumanggap sa ating Panginoon. So ano ba yung issue na ating pag-uusapan mga kapatid? Dahil medyo napapahaba na naman tayo. Actually, ito pong issue nito. Matagal na rin naman na itong issue nito. Ang problema lang ay pabalik-balik na makikita ninyo, maririnig ninyo dahil ang social media po ngayon ay talaga namang number 1 ginagamit na maging sa hindi lamang mga naghahanap buhay dahil ginagamit na talaga ang social media sa paghahanap buhay kasama po ang banal na kasulatan. So, ang problema lang dito ay marami ang naniniwala dun sa mali. Bakit? Kaya po natin binibigyan ng clarification. Dahil bakit? Mahalaga po na malaman ninyo yung totoo. Now, meron pong teaching na talagang pinanghawakan na ito. Matagal lang panahon na pinaniniwalaan yan. So, ito pong issue na ito ay na-encounter ko ito sa pag-aaral namin sa seminary, yung occultism, pag-aaral ng mga relihiyon na kulto, Isa po ito sa mga laging itinatanong ng mga kasamahan ko, kasama ko sa seminary, na iisa lang din naman ang itinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ito po yung pinakamaganda eh. Kapag nagtatanong ka, dapat talaga yung Bible yung sumasagot. At hindi lang basta yung Bible ang nagsasalita. Talagang dinidetalye ng Biblia, paano nangyari. Yan. Yun po yung maganda pag nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, yung hindi man kasing napakalalim pero detalyado. Kaya mahalaga po ang nag-aaral. Ito po yung madalas sa tinatanong at nagiging problema ng marami. Si Maria ba ay ina ng Diyos? Narinig niyo na ba yan? Si Maria ba ay ina ng Diyos? Anong argumento dyan? Dahil si Kristo ay Diyos. At sapagkat si Kristo ay Diyos,
si Maria ay ina ng Diyos. Kung simpleng paniniwala lang at hindi mo gagamitin ang Biblia, maaari kang madaya. Bakit? Sapagkat pinaniniwalaan po natin si Kristo ay Diyos. 100% Diyos, 100% tao. Pinaniniwalaan natin yon. Ngayon, basta mo na lang ba tatanggapin yung paniniwala na yan na si Maria ay ina ng Diyos? Nang wala ka malang tiningnan sa banal na kasulatan kung paano nangyari. Kaya po tayo yan po yung instruction sa liksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Walang magkukulang. Makikilala si Kristo kung sino siya. Basta gamitin mo lang ang banal na kasulatan. Ano ibig sabihin? Huwag kang magdepende kung sinabi ng religious leader nila na tinitingala. Bakit? Wala yung basihan mula sa banal na kasulatan. Ang basihan na sinasabi nila, yung concept na si Kristo ay Diyos. Kaya dahil si Kristo ay Diyos, si Maria ina ng Diyos. Kita po ninyo yun? Tama ba yun o mali? Sasabihin ba natin kaagad na mali? O sasabihin kaagad natin na tama? Ang sagot po ay ano ang sinasaysay ng banal na kasulatan. Yan po ang tamang sagot. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa usapin na yan? Yan po yung tama. Hindi yung, si Kristo ay Diyos eh. Sa madaling salita, ina niya si Maria, ay di ina siya ng Diyos. Si Maria. So mga kapatid, magkakaproblema talaga kayo dyan kapag hindi ninyo inusisa ang banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat ang Biblia po ay marami pong impormasyon tungkol sa Kristo. Ano po? Okay. Ganito po mga kapatid. Dito rin nagsimula yung isang kulto pang relihiyon. Ano po? Dito rin sila nagsimula yung Matthew chapter 18. Lahat ng mga cult religion para pag-usapan ang simulain ng Kristo, diyan po ang ginagamit nila. Nung ipinanganak, diyan lang sila nagsimula, mga kapatid. Pag diyan ka lang nagsimula, marami ng talata ng Bibliyang sasawatain ka. Bakit? Ang dami pong mga prophecy sa Old Testament tungkol kay Kristo. Kaya hindi ka pwedeng magsimula dyan. Pero dahil nga po, hindi nila kilala at alam kung sino si Kristo, yan po ang kanilang ginagamit na talata. Ano yon? Diba? Sa Book of Matthew, chapter 1, verse 18. Ito yung ginagamit kahit yung cult religion dyan sa Philippines. Ano po? Ito yung ginagamit nila. At pinanghahawakan nila yan kung paano nagsimula si Kristo. Yung 18 na yan. Mga kapatid. Si chapter 1 verse 18. At pagkapanganak nga kay Hesu Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay nag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, kung ito po ang ginagamit na basihan ng marami na nagsimula si Kristo dahil sa kapanganakan niya, dahil sinabi po rito sa verse 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito yung eksaktong bersikulo. Pero mga kapatid, alam nyo ba na bago dumating ang verse 21 para makilala ng husto, ang sabi po sa talatang 18, nasumpungang
bago sila magpisan, bago mag-asawa, si Joseph at si Mary, nasumpungan si Maria, ng nagdadalang tao. Buntis na sa madaling salita. Si Maria. Wala pong nangyayari kay Joseph at kay Maria. Pero sabi ng talata, nagdadalang tao na siya. Paano nangyari yun? Nandito rin po sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pansinin po ninyo yan. Ano ang significance nito? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, si Maria ay ginamit ng Diyos upang ang katawan na papasukan nung Kristo ay manggagaling sa Kanya. So paano natin patutunayan yon? Na yung katawang papasukan nung Kristo ay inihanda sa sinapupunan ni Maria. Mahalaga pa rin maintindihan natin. Bakit? Hindi produkto ni Joseph at ni Mary si Kristo. Bakit? Yung dugo, napakahalaga nun. Yung dugo ni Kristo ipanglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya yung Kristo ay banal. Yung kanyang buong kalikasan pagkatao, banal. Dahil hindi siya bunga ng pagsasama ni Joseph at ni Mary. Mayroon pong himala na nangyayari. Sa madaling salita, si Kristo, mga kapatid, kung titinan ninyo mabuti, sa pahayag po ng Hebrews chapter 10, verse 5, basahin natin yon. Sa Hebrews chapter 10, verse 5, kung mayroon kayong Bible, makikita po ninyo yan. Basahin natin Hebreo 10:5. Tingnan po ninyo yan. Anong sabi po dito sa talatang ito? Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan. Sino yung niya na tinutukoy? Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ito po. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ano yung papasukan ni Kristo? Isang katawan. Inihanda para sa Kanya. Sabi ko po kanina, sabi pala ng Biblia, sa chapter 1 ng Matthew verse 18, bago magsama si Joseph at si Mary, buntis na si Maria. Kaya nga, halos ayaw tanggapin ni Joseph si Mary dahil alam niyo naman ang kultura before sa kanilang lugar ay isang malaking kahihiyan na talaga namang babatuin ka hanggang sa mamatay. Dahil ganun po yung kultura nila Dapat malinis, Pero ang angel, ang anghel ay laging nangungusap. Upang ipahayag ng mabuti kung sino yung ipinagbubuntis. So, sa madaling salita, hindi po yan bastang ipinagbuntis ni Maria dahil gusto nilang mangyari. Di po. Gawa rin ng Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos. Ang Diyos. Sa madaling salita. So anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ay naghanda ng isang katawan. Now, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kailan yun nangyari? Kailan naganap? Yung pagkakapanganak sa Kanya. Dahil inihula yan Di ba sa Isaiah chapter
9 verse 6, inihula siya na siya ay ipapanganak. So maliwanag, kailan naganap? Sabi ng kasaysayan, sabi ng Biblia sa Galatians chapter 4, ng kapanahunan. Appointed time. Nangyari. No po? Ipinanganak yung Kristo. Yan po ang sinasabi sa Galatians chapter 4, verse 4. Datapat nang dumating ang kapanahunan. Diba? Yung prophecy doon sa Old Testament, nang dumating yung kapanahunan. Tamang panahon. Ang sabi ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Alam nyo mga kapatid, talagang kailangan ang masusing pag-aaral eh. Sa Hebrews chapter 10, inihanda yung katawan, papasukan. Ang sinabi dito, sinugo ng Diyos, talagang papasok eh. So anong ibig ko sabihin dito? Alam niyo mga kapatid, kailangan natin gumamit talaga ng common sense eh. Ang Diyos po, wala pong imposible. Gagawin po niya kung anong gusto niyang gawin. Iligtas ka lang. Maligtas lang tayo. Maingatan lang tayo. So hindi po tayo basta gagawa ng anumang teaching o aral para lituhin ang mga tao, linlangin ang mga tao, paniwalain ang mga tao, si Maria ay ina ng Diyos. Mga kapatid, blasphemy po yan. Magkakaproblema po tayo. Kapag yan ay binigyan po natin ng kredito, pwede pa siguro nating sabihin ganito. Si Mary at si Joseph ay foster parent ni Kristo sa laman. Pwede pa siguro yon, medyo safe ng kaunti. Pero sabihin mong directly, si Maria ay ina ng Diyos, naku, malaki problema. Blasphemy na yan. Dahil papasok na naman sa iba pang konsepto o paniniwala na lalong magbibigay ng malaking blasphemous teaching sa kaisipan ng maraming tao. So, mali po yung ganon. Isa po itong pamumusong na aral. Tuloy natin, mga kapatid. So, sabi ng Galatia, mga kapatid, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ito na naman yung problema ng marami. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sabi ng mga pilosopo, paano pastor manganganak ang Diyos kung lalaki siya? Ibig bang sabihin ito, tama yung mga Mormon? Na ang mga Diyos sa langit ay nanganganak? Dahil may mga asawa sila doon? Mga kapatid, mali na naman yun. Wala pong imposible sa Diyos. Tingnan po ninyo. Dito rin po sa Book of Hebrews, chapter 1 naman ang tingnan natin. Tingnan naman natin yung Book of Hebrews, chapter 1, verse 5. Ito po ang statement. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ang Ama. Sinong tinutukoy niya? Ituloy-tuloy natin ang pagbabasa. Ang sabi ng Ama, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Itapon niya. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kailan yun nangyari? Kailan yun nangyari? Babalik ka na naman sa Old Testament. Ang tinutukoy dito, si Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sinasaysay dito, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kailan yun? Definitely, hindi yan sa panahon ng New Testament. Ano pa?
At muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Verse 6, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, kita po ninyo, dinadala sa sangkalupaan. Kaya nga yung papasukan yung ipinagbubuntis ni Maria ang katawan, doon siya papasok. Yung sinasabi doon sa Hebrews 10:5, mga kapatid. Ano pa? At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Dito makikita na naman natin na pinapasamba ng ama ang kanyang anak. Ano po? Pinapasamba. Talagang dito pa lang ipinapakilala yung divinity of Christ, mga kapatid. Ano pa? At sinasabi tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit, verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. So nakita po ninyo, ang ama ay nanganak. At hindi lang yung talata na yan. Sa John chapter 3 verse 16, may sinabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Kristo yun. He gave. Di ba? Kailan yun ibinigay? At paano yun magmamanifesto? Ano sabi sa Hebrews 10:5? Naghanda ng katawan na papasukan nung Kristo, nung anak. So anong gamit kay Maria? Anong purpose ni Maria? Maging instrument ng Diyos upang yung katawan na papasukan nung Kristo ay mapangyari. Inaparin ba siya ng Diyos? Pag nagkagayon, ay napakalaking blasphemy. Bakit? Masisira po yung ang napakaraming talata ng banal na kasulatan. Ang tama na sabihin at pwedeng matanggap, ginamit na foster parent si Joseph at si Mary para kay Kristo. Ginamit si Maria upang hugisin ang katawang papasukan ni Kristo. Ayon sa talata, hindi kwento yan, ayon sa talata. Ano pa? Mga kapatid, tingnan po ninyo, John chapter 1 verse 8. Meron pa tayong time. John chapter 1 verse 8. Tingnan po ninyo ito. At 18 pala. John chapter 1 verse 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak, si Kristo ang tinutukoy dyan, na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Kita po ninyo yan? Si Kristo ay nasa sinapupunan ng Ama bago siya pumasok sa katawan, ipinagbubuntis ni Maria. Sa madaling pananalita, bago pa magkatawang tao, ang Kristo ay Kristo na. So maling pakahulugan na tawagin si Maria, ina ng Diyos. Ang tama na isa pang pwedeng sabihin, si Maria ay ginamit upang ang Kristong nagkatawang tao ay maipanganak. Nagit po ninyo, maaari pang sabihin yon, pero hindi po pwedeng sabihin ina ng Diyos. Dahil masisira po ang mga talata sa banal na kasulatan. Ano pa ang pwede nating sabihin o basahin mula sa banal na kasulatan upang ituwid ang claim na yan?
na mali yung paniniwala niya. Sa John chapter 6, verse 38, mga kapatid, maraming impormasyon si John na ibinibigay tungkol sa divinity of Christ, mga kapatid, sapagkat nakapokus siya doon. Ano ba? Ano sabi ni Kristo dito? Ang Kristo mismo nagsasalita rito. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Kita po ninyo yan. Talagang sinususugan yung Hebrews 10:5 Sabi ni Kristo, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Hindi niya sinasabi, galing ako sa tiyan ng nanay ko. Galing ako sa tiyan ni Maria. Actually, nung mayroong mga okasyon sa Jerusalem, pumunta sila ang mag-anak doon sa Jerusalem. Ano sabi? Nawala siya, di ba? At nasumpungan siya doon sa templo. At namamanga yung mga punong saserdote sa kanyang teaching. Ano sabi ni Maria? Anak, nandito ka lang pala. Matagal kami naghahanap sa iyo. Kumbaga sa terminology natin, pinag-alala mo kami. Ano sagot ni Kristo? Hindi nyo ba alam na dapat nasa bahay ako, nasa tahanan ako ng aking ama? Ano tinutukoy niya? Yung church, yung templo. Apasin po ninyo yan. May mga direktang statement yung Kristo upang maunawaan ng sino mang magtatahi-tahi at gagawa ng kanilang sariling paniniwala para iligaw ang taong makikinig sa kanila. Mga kapatid, ang Kristo po nagsasaysay, saliksikin ninyo ang kasulatan. Makikilala ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pinapasaliksik nga Hindi sinabi ni Kristo, umasa na kayo sa kwento, salit-saling sabi ng mga religious leader na tinitingala ninyo. Wala po siyang sinabing ganon. Ang sinasabi niya lagi, magsipagsaliksik tayo ng kanyang salita. Ngayon, kung meron ka namang napapakinggan na nagtuturo ng diretso sa iyo mula sa banal na kasulatan, ay mag-inquire ka na mag-inquire para matuto ka at malaman mo yung totoo. Dahil bakit? Alam mo kung ano nakasalalay? Kaluluwa mo Salvation mo ang nakasalalay. Ay kung hindi ka magtatanong, hindi ka mag-i-inquire, ay baka isang araw malinlang ka at maligaw ka. Yun po ang lagi kong binibigyan ng emphasis. Kung meron kang opportunity mag-inquire ka. Mag-aral tayo at aralin natin yan ang lahat ng mga bagay na pwede pa nating aralin samantalang tayo ay nabubuhay pa. Okay, tuloy natin mga kapatid. Yan ang sabi ni Kristo, di ba? Bumaba ako. Saan siya galing? Maliwanag Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Mula sa langit. Si Kristo nagsasaysay dito. So, yung sumulat ng Hebrews, pinapatunayan mismo ni Kristo. Talagang pumasok siya sa katawan upang maipanganak. Pero hindi siya bunga ni Joseph at ni Maria. Gawa siya ng banal na espiritu. Ayon sa Matthew chapter 1 verse 18. Nakuha niyo mga kapatid? Isa pa na ating titingnan dito. Yung John chapter 8. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang mabigyan kayo ng background. Ang Book of John chapter 8 ay napakatindi ng statement na binitawan ng Panginoon John. Sa lahat po ng nagbabasa ng John chapter 8, huwag po ninyong i-skip ang mga talata.
Napakahalaga po ng mga statement ni Kristo dyan. At dyan po ang Kristo nagbigay ng konklusyon na napakasakit tanggapin. Alam nyo kung ano yung konklusyon? Ano yung binitawan niya riyan? Doon sa mga taong hindi matanggap ang kanyang pagkadiyos. Ang alam lang, humanity. Alam nyo yung lahat ng mga taong kausap niya during the time na hindi tinatanggap ang kanyang pagkadiyos. Alam nyo kung ano sinabi niya? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang bigat nun. Napakabigat na statement yun. Yung Kristo mismo, sabihan ka, ikaw ay anak ng demonyo. Parang ano na yun eh. Kumbaga sa talagang wala ka ng pag-aasa nun. Anak ka ng demonyo eh. Kayo sa inyong amang dyablo. Ang sinabihan po niya na, yung mga kausap niya na hindi siya matanggap na siya ay Diyos. Akala nyo ba natapos din yung statement na yun? Hindi ah. Pagdating sa verse 58, dahil laging sinasangkala ng mga kausap niya si Abraham. Anong mababasa natin sa verse 58? Basahin natin para mas maganda. Dahil yun po ang pinaka-importanting maunawaan natin lahat. Chapter 8 verse 58. Dahil sinasangkalan lagi ng mga kausap niya, kami ay anak ni Abraham. Alam niyo mga kapatid, wala namang problema kung anak ka ni Abraham eh. Saan nagka-problema? Yung hindi mo makilala yung Kristo. Samantalang nung magkaharap si Kristo at si Abraham, abay natuwa si Abraham. Sinaysaya ni Kristo sa John chapter 8. Mga kapatid, ito po ang sabi niya sa verse 58. Itaas natin para mas maganda. Nagalak ang inyong amang si Abraham. Natuwa si Abraham na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Galamong statement yan. Nagalak ang inyong amang si Abraham. Bakit? Ay lagi nga po nilang sinasaysay na sila'y anak ni Abraham. Sabi nga ni Kristo, ay no, kung kayo anak ni Abraham, ay dapat kilala ninyo ako. Dahil hindi naman yan ang asal ni Abraham eh. Ako gusto ninyo akong patayin. Si Abraham hindi ganon. Ito sabi niya, di ba? Sabi niya, ano sagot ng mga Hudyo? Sinabi niya sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, nakita mo si Abraham? Itapon ninyo yan. Wala ka pa nga 50 years old eh. Nakita mo si Abraham? Bakit hindi sila naniwala? Dahil sila ay anak ng dyablo, di ba? Sabi ni Kristo sa John 8:44. Lahat ng hindi naniniwalang Diyos si Kristo, sinasabi ni Kristo yan, kayo'y sa inyong amang dyablo. Ay kung ikaw ay nasa grupong hindi naniniwalang Diyos si Kristo, ano sabi ni Kristo sa inyo? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang bigat noon. Tandaan niyo mga kapatid. Dito, another problem na naman yung makikita po ninyo. Yung problema ng mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Ano sabi? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Kita po ninyo yan? Mabigat yung gagawin ng mga anak ng dyablo eh. Verse 59, sila nga'y nagsidampot ng bato upang ihagis sa kanya. Babatuin na naman ng Panginoon. So anong ginawa ng Panginoon dito? Datapat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Itapon niya yan.
Ganun katindi ang galit ng mga tao na hindi matanggap ang pagka-Diyos ni Kristo. Yung ibang grupo nga sinasamba namin si Kristo, ginagalang namin si Kristo, pero tandaan yung mga pananalita nila, nilalait nila si Kristo. Nginungod-ngod nga nila si Kristo sa kanilang mga pangangaral Pag may mga debate, kung insultuhin nila si Kristo, hindi sila pinangingilabutan. Bakit? Ay anak nga sila ng Diablo Sabi ni Kristo yan Sabi ni Kristo yan. Binabasa lang natin yung talata Kahit kayo mismo magbasa ganyan din ang inyong mababasa. Anong punto dito? Kung si Kristo mismo ang nagsasaysay na siya ay anak ng Ama, yung paniniwala rito na si Kristo, na si Maria ay ina ng Diyos, mali po yun. Ayon sa teaching ng banal na kasulatan. Tanong, sinong paniniwalaan mo? Yung sinabi ng religious leader mo o yung sinasaysay ng banal na kasulatan? Ganun lang kasimple yan. Sinong higit na may authority? Ang sinasabi ng Biblia o ang sinasabi ng inyong religious leader? Ito po ang malaking problema nila. Bakit? Ayon sa kanilang paniniwala, mas nauna ang church kaysa sa Biblia. Naniniwala ba kayo doon? Nauna ang church kaysa sa Biblia? Mga kapatid, pasinin po ninyo, ang Diyos may 3 institusyon na itinatag. Mahalaga po ito. Meron siyang 3 institusyon na itinatag. Number 1, itinatag niya ang family. Tinatag niya ang government. Huli niyang itinatag ang church. Napansin po ninyo? Ang church ay meron pong instruction mula sa Biblia. Sa pagtatayo ni Kristo ng church, hindi ba't may tanak na? Yung Old Testament Bible. Paano mong sasabihin na nauna ang church sa Biblia? Ang Bible po. Kaya nila sinasabi yun dahil ang paniniwala nila sa church, gusali o leader, mali. Sa Bible, ang church ay yung lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Diyos. Nanampalataya kay Kristo bilang Diyos. Tinanggap si Kristo na tagapagligtas. Yun ang church. Hindi building. Ang pag-aari ni Kristo. Hindi building. Anong gagawin ni Kristo sa building? Yung mga taong tinubos niya. Kaya nga ang ecclesia, ang definition niyan, called out ones. Sinumon ng Diyos, binili ni Kristo. Hindi siya bumili ng building. Ano gagawin niya sa building? Kailangan niya ba yon? Ang kailangan niya, yung kaluluwa, tayo. Kaya nga siya namatay. Hindi siya namatay sa building. Hindi siya namatay sa church building. Namatay siya sa atin bilang taong makasalanan. Tinubos niya tayo sa kasalanan. Mali lagi ang concept nila pagdating sa church. Mali. Sa kanila ang church, leader, religious leader. Ano sinasabi ng church? Yung religious leader nila nagsasalita. Ang church po, yung binili ni Kristo ng kanyang banal na dugo. Mga tao po yan na pinaghaharian ng Diyos. Hindi po yan church building.
Yan ang pag-aari ni Kristo, yung tao. Dahil yung tao, irarapture niya yan sa tamang panahon. Yung mga tao na yan, ikaw at ako na tumanggap sa Panginoon, ay siyang binili ni Kristo at ipinaghahanda ngayon ng mansion sa langit, at pag natapos na yung period na itinakda niya, irarapture niya tayo. Dahil bakit? Tayo importante sa lahat. Hindi building. Anong gagawin niya dyan sa mga building na yan? Minsan hindi sila nag-iisip. Salang kung anong masabi nila. Namatay si Kristo sa kasalanan natin. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So balikan natin yung issue. Si Maria ba ina ng Diyos? Hindi po. Blasphemy po yan. Ang tama, si Maria ay ginamit ng Diyos upang magkatawang tao, yung berbo. Dahil yung Kristo ay papasok doon sa katawan na ipinagbubuntis ni Maria. May kinalaman ba si Mary at si Joseph kay Kristo? Yung kamukha ng regular concept ng resulta ng mag-asawa? Hindi po. Wala po. Dahil bakit? Gawa ng banal na Espiritu. Ayon sa Matthew chapter 1 verse 18. Tama ba yung paniniwala nila? Ano sagot ng Biblia? Mali. Ano ang tama? Yung sinaysay ng banal na kasulatan. Kaya bago po tayo mag-develop ng teaching, isanggunin natin sa banal na kasulatan. Mag-inquire tayo sa banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan, kumpleto ang impormasyon. Sabi nga, hindi magkukulang. Huwag natin pangunahan kung ano sinasabi ng Biblia para huwag tayo magkamali. Dahil pagka nangyari yon, lalabas na barbarian tayo. Ano ang sinasaysay ng Biblia? Yun ang ating sundan upang huwag tayong malihis ng landas. Hindi porque sinabi yan ng founder ng inyong relihiyon ay paniniwalaan mo na. Hindi porque sinabi yan ng pinakamataas sa inyo ay paniniwalaan mo na. Paano kung mali siya? Paano ka na ngayon? Susundan mo yung mali? Dito ka sumunod. Ito ang sundan mo. Kung naniniwala ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, walang ibang final authority, ang Diyos at ang kanyang salita. Yun po ang tama, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung ikaw, kaibigan, ay naghahanap ng matuwid na aral, ano sabi ng Bible? Saliksikin mo ang kasulatan. Ano sabi ni Kristo? Saliksikin mo ang kasulatan. Mga kapatid, sa pagsasaliksik, maging bukas po ang ating kaisipan. Hayaan po natin na ang Biblia ay magsalita sa atin, mangusap sa atin, at gabayan tayo pangunahan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil bakit? Ang magbibigay ng kaliwanagan sa atin ng salita niya ay ang kanyang kapangyarihan din. Magpasakop ka. Bigyan mo ng pagkakataon na ang Diyos ay maghari sa iyo. Tanggapin mo si Kristo. Sapagkat sa oras na tinanggap mo si Kristo, tatahan ang banal na Espiritu sa iyo. At pag tumahan ang banal na Espiritu sa iyo, bubuksan ng banal na Espiritu ang kaisipan mo upang ipaunawa sa iyo ang nilalaman ng banal na kasulatan. Kung wala si Kristo sa puso mo, walang mangyayari sa iyo. Tanggapin mo si Kristo ngayon, sampalatayanan mo siya, at ikaw ay maliligtas. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin.
Salamat sa mga salita mong punong-puno ng pag-asa at kapangyarihan upang maunawaan po namin. Mangusap ka po sa lahat ng nanood at manunood pa. Papasa ng video, ikaw po ang siyang patuloy na maluwalhati. Pinupuri ka namin, Ama, sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong-anak na si Jesus. Amen at amen. God bless you po sa lahat ng sumubaybay. Mabuhay po kayo.